Alam nyo guys, itong plenary deliberation o proposed 6.3 trillion budget for next year 2025, inabot ito ng 11 hours pag-deliberate. Kaya ito itong mama dito, si Congressman, hindi ko na ano yung pangalan niya. Dahil sa 6.3 something na budget, trillion para sa susunod na taon. Alam nyo, may sobra ito na 1.3 something. Kumbaga, 1.3 o 1.6, sobra yung budget. Ngayon, sinasabi ni Congressman na yung sobra na 1.6 trillion something, para saan yun? Grabe. Ay Diyos ko, mahirap na magsalita ba dito kasi ayaw kung mayroon tayong nasasaktan ba, pero ito lang, balik-balikan lang natin. Yung sahod pala ng mga congressman at saka congresswoman, nasa 270,000 lang yata. Excuse. Monthly. So, pagpalagay lang natin 270 or 240,000 ang monthly nila. Mayroon pa yung mga allowances, something ganon. Or mga miscellaneous pa ba. Hala. Biruin nyo guys, saan nag-aaral yung mga anak nila? Yung kagamitan nila sa bahay nila, yung mga electrical bill, mga wifi ba dyan, or mga internet connection, palagay ko talagang talaga yan, bigatin talaga yung mga megabytes ng kanilang mga internet. O yung basic needs nila, di ba? Pagkain, mga damit sa mga anak nila, nag-aaral, nasa mga exclusive schools. Yung 240,000 na sahod nila at sa ating katayuan, sa ating sahod, pareha lang yan. Bakit? Kasi yung means natin, kaya ng ating sahod. Yung sa kanila naman, yung means nila, hindi yata kasi yan guys, kulang pa yan. Pero, ayan, sa social media nagkakalat, katulad nitong congresswoman na ito. Milyones ba naman? Yung relo niya daw, 4.6 something. Relo lang, milyon hindi thousand. 4.3, 4.6 million ba yun? Yung isang, mayroong pang ibang mga relos niya. Milyon. Yung mga bag niya, milyon rin. At saka 100,000. Grabe naman. Ang tanong ng bayan, paano nila na-acquire yan? Wala naman siguro magregalo kaibigan na ganun kalaki ang kamahalang gamit. Maliban lang kung sino ang kaibigan niya. Alam nga naman mag-chip in yan sila para mabigyan lang siya ng ganung kagamitan. At kahit meron siyang maraming kaibigan ang mag-chip in, huwag naman sanang ganun kasi isa kang public servant. Napaka-conservative ng utak ng mga Pilipino. Diba? Papag-usapan ka talaga. Sana naman maimbestigahan ito. No? Kung nasasalin ba yan? Nagbabayad ba sila ng buwis? May resibo ba yan? Binili ba nila yan? Ayaw ko Talaga guys. Ngayon lang talaga ako nagka-interes sa mga pangyayari sa ating politika sa Pilipinas. Grabe. Ang akin ang nais guys, katulad ko, isa lang akong SSS pensioner. Diyos ko, natatawa nga mga kaibigan ko, nagtatanong magkano daw pension ko. Sinasabi ko na lang na pwede na pambili ng biogesic. Yun lang, ibig sabihin ang liit. Diyos ko. Tapos, we're serving our institution
for almost 27 years, tapos mag-retire ka, yan lang ang matanggap mo. Aywan ko. At saka, ang narinig ko dito palagi, maraming excess funds ang mga government departments sa Pilipinas, gaya ng PhilHealth. May sobrang pera, binalik naman sa Bureau of Treasury ba yan? Or sa DBM ba yan? Binalik nila ang pera doon. Bakit binalik? Samantala, ang PhilHealth, doctors, magpa-examine ka na sa doktor. Wala lang ilang minuto. 700 ka agad dito sa Caraga. Mahiya ka man magsabi na senior citizen. Kasi sagutin ka man yung senior citizen discount na yan. Wala na. Resita ang dami. Sa bagay, pwede ka naman maghingi ng sa mga DSWD, o yung mga isdap nila, yung sa OBP, Office of the OBP. Nakakalungkot nga guys, kasi yung daughter-in-law ko, naoperahan siya sa appendicitis. Ayun. Humingi kami ng tulong sa OBP. Hindi kami nakahingi kasi wala yatang, ang sabi walang budget daw. Naintindihan naman namin kasi magulo nga ang Office of the Vice President ngayon. Kaya takbo na naman kami sa ibang sa ayuda. Ang gusto natin guys, alam nyo guys, ang hirap talaga. Sana one-stop shop na rin ang ating mga building dito sa Pilipinas. Kung marami silang ganun na mga programa sa health benefits, ganun. Pwede kang humingi ng tulong dito, ng tulong dyan. Kaso lang, mahirap ang transportasyon, pamasahe, ang init. Pagdating doon, may kulang ka pang papeles, kunting diferensyan lang, balik ka na naman. Wala na. Nakumpleto mo na. Pagbalik mo na, sarado na kasi wala ng oras. Ang haba ng pila. Sana, bigyan pansin talaga ang tama yung sinabi ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta. Oo, yung tungkol sa PhilHealth. Sana kung sagutin ng PhilHealth, malaki naman palang pera. Lubos-lubosin na sana ang mga packaging dyan. Packages ba yung tawag? O sinabi din ni Senator Bongo. Hirap talaga guys. Bakit tinitipid? Tinitipid. Mahirap talaga, as in mahirap. Lalo na sa mga senior citizen. Ang pagkukommute, ang init, ang gutom. Tapos pila ka na doon sa opisina. Yung mga opisina pa naman nila, Diyos ko day. 1 meter na lang. Parang isang jeepney na magbangga na yung tuhod mo. Ang sikip. Walang masyadong ventilasyon. Hirap talaga. Maliban lang yung mga employee na nasa kwarto, naka-aircon sila. Wala tayong magawa. Tayong mga client, mga pasyente, haba ng pila. Pagdating pa doon, ang mag-entertain sa'yo, isa lang. Dapat sana marami sila para madali. Tinitipid ang employee. Ang dami naman palang pera. Samantala, wag lang sanang magalit kung sino man ang matamaan sa ating sinasabi. Yung mga logo nila, grabe. Mga brilyantes, mga relo, mga bag, earrings, mga belt, damit. Grabe naman. Hindi pala pwede dyan simple lang sa Senado na damit. Yung nasa mga mall lang pinagpabili-bili lang. Hindi katulad nito, super ganda talaga ng mga damit nila. Parang pangsona palagi. Pasensya na po, kami ay
mamamayan lamang. Yan ang talaga napapansin namin sa araw-araw. Ito nakikita namin ng mga balita. Ay, Diyos ko. Ang daming pera. Pera, grabe. Nasaan ang mga pera? Diyos ko, ang mga taxes natin kahit nga 1 sentimo, sinisingil ka talaga ng BIR. Kailangan kumpleto talaga mabayad mo. Tapos ganito lang palang nangyayari. Ngayon ko lang talaga naintindihan guys ang pangyayari sa Pinas. In my 63 years na taong gulang ko na, ngayon lang talaga ako nakakuan. Grabe ito. Napakagulo. Ang pinag-uusapan, puro politika, diin dito, idiin doon. Aywan ko, wag lang sana magalit. Pero sa napapansin namin, although, sample lang natin, no? Si Inday Sara. Klarong-klaro na ang ginagawa nila. Pinipiga talaga ng husto. Narirelate ko rin yun. Katulad din yan sa isang opisina. Pag mayroong, kung ikaw ay mahusay na empleyado at sila ay insecure sa'yo, ididiin ka talaga. Gagawan ka ng mali para maalis ka, matanggal ka, para sila na maghari. Hala, sino? Bakit nyo ginagawa yan? Diba? Klaro na pang sarili nyo lang interes niyan. Dapat ang ginagawa sa sambayanan, magtulungan. Bakit ginaganyan nyo yung taong maganda naman ang serbisyo? Tingnan nyo ngayon, kayo nagpipiga kay Inday Sara, kayo ngayon ang magiging questionable. Ang gagarbo ng ninyo, luho nyo. Pasensya na talaga. Yan talaga ang naririnig namin. Nakikita namin. Itong opinion namin, based lang din sa nakikita namin. If ever totoo ba ito o hindi. Kung totoo man lang, dapat managat din kayo sa taong bayan, no? Para fair. Ay, Diyos ko. Pasiluwa. Okay. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Maring Vlog.